Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang masakit pero kapanapanabik na istorya ng pag-ibig, sakripisyo, pagmamaliit at tahimik na paghihigante. Si Gisela Maravilla ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Lumaki siya sa isang makipot na eskinita sa San Mateo, sa bahay na yero ang bubong at umaalingasaw ang init tuwing tanghali. Ang ama niyang si Dencio ay isang tricycle driver na halos araw-araw inuuwing pagod at pawis, habang ang ina niyang si Corina ay mananahing halos mapundi ang mata sa kapagmamasid sa pagtatahi para lang may maipakain sa hapag. Maaga pa lang ay natutunan na ni Gisela ang ibig sabihin ng kakapusan. Hindi siya katulad ng ibang batang may baon na biskwit at gatas sa eskwela. Madalas, pandesal na sinawsaw sa kape ang almusal niya, at kung minsan ay wala pang palaman. Pero kahit ganun, likas sa kanya ang pagiging masinop, matiisin at tahimik na palaban. Anak, minsang sabi ng ina niyang si Corina habang nagtatapal ito ng lumang damit sa ilaw ng bombilya. Hindi man tayo mayaman basta wag kang matutong mang-api ng kapwa. Mas mabuting mahirap na marangal kesa may pera pero walang hiya. Ngumiti noon si Gisela at tumanggo. Opo nay, pag nakapagtrabaho ako, aalagaan ko kayo ni tatay. At tinupad niya iyon sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos niyang makatapos ng kursong may kinalaman sa bookkeeping sa isang mumurahin paaralan, agad siyang naghanap ng trabaho. Hindi siya pwedeng maging mapili. Pumasok siya bilang clerk sa isang lending office sa bayan. Maliit lang ang sweldo pero sapat para makatulong sa bahay, pambayad ng kuryente at pambaon ng nakababatang pinsan niyang si Helvin na kanila ring kinupkot noon. Sa lending office niya nakilala si Leora Valles, isang masayahing babae na naging matalik niyang kaibigan. Si Leora ang tipo ng taong palangiti pero matalas magbasa ng ugali ng tao. Giselle, sabi ni Leora isang tanghali habang sabay silang kumakain ng lugaw sa likod ng opisina. Balang araw, yayaman ka rin. Kita sa mukha mo ang sipag. Napatawa si Gisela. Yaman agad. Kahit maayos lang na buhay, okay na ako. Hindi, seryoso ako. May dating ka ng babaeng marunong bumangon kahit ilang beses madapa. Hindi alam ni Gisela noon na totoo ang sinabi ng kaibigan, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Isang maulang hapon, dumating sa lending office ang isang lalaking may dalang makapal na folder at mukhang problemado. Nakasuot ito ng simpleng polo, maong at tsinelas na halatang naputikan sa daan. Siya si Tirso Alvaran. Ma'am, pwede po bang magtanong? Mahina nitong sabi sa front desk. Si Gisela ang lumapit. Opo, tungkol saan po? May maliit akong hardware stall. Kailangan ko sana ng dagdag kapital. Sabi nila rito raw pinakamadaling mag-apply. Hindi mayabang si Tirso, hindi rin madaldal, pero may kakaiba sa kanya. Parang kahit problemado, hindi nawawala ang pagiging mahinahon. Tinulungan siya ni Gisela sa mga papeles. Ilang beses bumalik si Tirso sa opisina para kumpletuhin ang requirements. At sa bawat pagbalik nito, napapansin ni Gisela ang kabutihan ng lalaki. Hindi ito tulad ng ibang aplikanteng mainitin ng ulo o palautos. Marunong itong magpasalamat. Marunong ding maghintay. Salamat, Miss Gisela, sabi ni Tirso minsang inabot niya ang kulang nitong dokumento. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka sumuko na ako sa dami ng hinihingi. Trabaho ko po ito. Oo, pero iba ang may trabahong ginagawa lang, sa trabahong ginagawa ng may malasakit. Ewan ni Gisela kung bakit, pero tumimo sa isip niya ang linyang iyon. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik si Tirso, hindi para maghulog o mag-follow up ng loan, kundi para magdala ng maliit na paper bag ng hopya. Para sa'yo, sabi nito medyo alanganin pa. Pasalamat lang, lumago ng kaunti ang pwesto ko. Hindi na kailangan, hindi naman mahal yan, wag mo na akong ipahiya. Napangiti si Gisela. Doon nagsimula ang madalas nilang pag-uusap. Hindi enggrande, hindi mala pelikula, kundi yung uri ng pagkakakilala na dahan-dahan, matino at may paggalang. Kalaunan, nalaman niyang si Tirso ay bunso sa 3 magkakapatid. Ang ina nitong si Donata Alvaran ay isang biyudang matapang ang boses at matigas ang tingin, samantalang ang kapatid nitong si Ravino ay pabigat daw sa pamilya, mahilig sa raket pero bihirong tumagal sa trabaho. Ang bunso namang si Jorena ay palasumbong at palaasa.
Si Tirso ang tila tahimik na haligi ng kanilang pamilya, kahit siya ang madalas mauubusan dahil siya ang laging nagbibigay. Noong una ay hindi pinansin iyon ni Isela. Ang nakikita niya kay Tirso ay isang lalaking marunong magsikap at marunong magmahal sa pamilya. At sa panahong unti-unti silang nagiging malapit, nahulog din ang loob niya rito. Nang ligawan siya ni Tirso, walang mamahaling bulaklak, walang violin, walang engranding sorpresa. Isang gabi lang matapos siyang ihatid pa uwi, tumayo ito sa tapat ng bahay nila at nagsabing, "Gisela, wala akong maraming maipapangako. Hindi pa ako mayaman, hindi rin ako sigurado kung gaano kabilis aangat ang buhay ko. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi kita lolokohin at pagsisikapan kong maging maayos ang buhay mo kung papayag kang maging parte nito." Tahimik si Isela noon. Tumingin siya sa ama't inang sumisilip sa bintana, saka kay Tirso na halatang kabado. "Hindi mo kailangan maging mayaman para sagutin kita," mahinahon niyang sabi. "Basta marunong kang tumupad at rumespeto." At doon nagsimula ang lahat. Nang magpakasal sila, walang engranding handaan. Nasa covered court lang ng barangay ang simpleng salo-salo. Ang ninang niyang si Vesta Yulin, kapitbahay nilang may maliit na karinderya, ang nagluto ng pansit at menudo. Si Liora ang umiyak ng todo sa seremonya, na parang kapatid na niya ang ikinakasal. Pagkatapos ng kasal, doon na nagsimula ang totoong laban ng buhay may asawa. Hindi agad sila nakapagpatayo ng sariling bahay. Nakatira muna sila sa isang inuupahang apartment sa likod ng palengke. Tag-ulan, tumutulo ang kisame. Tag-init, parang oven ang loob. Ang kama nila ay bakal na luma at ang cabinet ay pinagtagpi-tagping kahoy. Pero sa maliit na espasyong iyon, naroon ang kanilang mga pangarap. Tuwing madaling araw, gigising si Gisela para maghanda ng baon ni Tirso. Habang siya na may papasok pa rin sa lending office, si Tirso ay iikot sa mga construction site at tindahan para magbenta ng pako, tornilyo, pintura at kung ano-ano pang materyales sa maliit nitong hardware stall. "Pasensya ka na, Isel," minsang sabi ni Tirso habang sabay silang kumakain ng tuyo at kamatis isang gabi. "Minsan naihisip ko, baka napakapangit ng buhay na naibigay ko sa'yo." Napatingin si Isela sa kanya at umiling. "Hindi pangit ang buhay na may taong lumalaban kasama ka." "Totoo?" "Oo, mas pangit ang buhay na maraming pera pero mag-isa ka." Napangiti si Tirso at hinawakan ang kamay niya. Sa simpleng hapag na iyon, sa gitna ng payak na ulam at maingay na paligid, masaya sila. Hindi nagtagal, nagbunga ang sakripisyo nila. Unti-unting nakilala ang hardware stall ni Tirso. May ilang kontratista na sa kanya bumibili dahil tapat siya sa presyo at hindi nanloloko. Si Ben-Hur Salcedo naman, kaibigan niyang may maliit ding supplier network, ay tumulong para makakuha siya ng mas murang stocks. Samantala, si Gisela ay nag-impok ng tahimik. Kada sahod, may itinatabi siya. Hindi para sa luho, kundi para sa mas malaking pangarap. Nang pumanaw ang tiyahin niyang si Maring Sela, may iniwan itong maliit na halaga kay Gisela bilang pasasalamat sa mga panahong siya ang nag-alaga rito noong may sakit pa rito. Hindi iyon kalakihan, pero para kay Gisela, napakalaki na noon. "Gamitin natin to kay Tirso." Isang gabi habang inilalatag sa lamesa ang sobre ng pera at ilang papel na lote. "Pambili ng lupa." Natigilan si Tirso. "Sigurado ka? Pwedeng itabi na lang natin yan." "Hindi. Gusto kong may sarili tayong bahay, kahit maliit lang sa umpisa. Ayoko ng habang buhay tayong nangungupahan." "Isel, bahala na kung ilang taon natin huhulugan, basta may sisimulan." At nagsimula nga sila. Sa tulong ng perang iyon at ng hindi mabilang na pagtitipid, nakakuha sila ng maliit na lote sa gilid ng isang tahimik na subdivision. Hindi kalakihan, hindi rin sentro, pero para sa kanilang dalawa, para na iyong isang kaharian. Bawat hollow block, bawat sako ng semento, bawat lata ng pintura ay pinaghirapan nila. Nakita iyon ng mga kapitbahay nilang sina Mang Elpidio Gantala, isang heteradong karpintero, at Aling Belen Sarmiento, na halos araw-araw ay nakasilip habang ginagawa ang bahay. "Ang sipag ng mag-asawang yan," sabi minsan ni Aling Belen kay Mang Elpidio. "Hindi maarte, talagang pinaghihirapan." "Bihira na ang ganyang babae,"
sagot ni Mang Elpidio. Yung hindi lang sumasabay sa asawa, kundi bumubuhat din kapag kailangan. Maging ang gwardya sa gate ng subdibisyon na si Sotero ay humanga sa mag-asawa. Tuwing dadaan sila, lagi itong bumabati ng may paggalang. Mami Sela, Sir Tirso, malapit na yan. Isang araw matitirhan nyo na rin ang bahay nyo. At dumating nga ang araw na iyon. Hindi man malaki ang bahay, pero maaliwalas ito. May maliit na hardin sa unahan. May kusinang maliwanag at maaliwalas dahil iyon talagang pangarap ni Sela. May sala na sapat para sa simpleng bisita. May 2 kwarto sa itaas at may garahe sa gilid na balak sana nilang gawing workshop o dagdag bodega balang araw. Noong unang gabi nila roon, walang aircon, walang mamahaling sofa at wala pang kurtina ang ilang bintana. Nasa sahig lang sila nakaupo, kumakain ng adobo sa karton na ginawang lamesa. "Tingnan mo," pabulong na sabi ni Tirso habang nakatingin sa paligid. "May bahay na tayo." Napangiti si Sela at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taong pagtitipid at pagpapagod, napaluha siya. "Hindi lang tayo may bahay," mahina niyang tugon. "May pundasyon na tayo." Ngunit sa mga sandaling iyon ng tahimik na tagumpay, hindi pa alam ni Sela na ang bahay na pinaghirapan niyang buuin ay balang araw magiging sentro ng pinakamabigat na sugat sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam na ang mismong tahanang tinawag niyang pugad ng pangarap ay magiging lugar din ng panlalait, pag-aagawan at sukdulang paghamak. At higit sa lahat, hindi pa niya alam na ang mga taong papayagan niyang makapasok sa bahay na iyon balang araw ang susubok dumurog sa kanya mula sa loob. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, sandali lang. Ikaw na nakikinig o nanonood ngayon, mag-comment ka naman kung anong oras na sa lugar mo at kung taga saan ka. Iba talaga ang sarap ng kwentuhan kapag parang magkakatabi lang tayong lahat kahit magkakalayo. Ngayon, dumako na tayo sa mas mabigat na yugto ng buhay ni Sela. Ang panahong ang bahay na pinaghirapan niyang itayo ay unti-unting inagaw sa kanya habang siya ay nananatiling tahimik. Hindi pa alam ni Sela noon na ang mga taon papayagan niyang makapasok sa bahay na iyon balang araw ang susubok dumurog sa kanya mula sa loob. Sa unang mga taon ng pagsasama nila ni Tirso sa bago nilang bahay, payapa pa ang lahat. Dito rin isinilang ang nag-iisang layay na anak na si Marex, isang batang lumaking malambing, matalino at malapit sa ama. Habang si Tirso ay unti-unting nagpapalawak ng hardware business sa tulong ni Benhur Salcedo, si Sela naman ay tumigil muna sa trabaho sa lending office upang tutukan ng anak at tumulong sa pag-aasikaso ng mga resibo, suppliers at delivery records ng tindahan. Hindi marangya ang buhay nila, pero malinaw ang direksyon. Tuwing linggo, nagsisimba silang pamilya. Pagkatapos, didiretso sa palengke o kaya ay sa maliit na karinderyang pag-aari ni Ninang Vestal Yorin na nanatiling malapit sa kanila simula nung ikasal sila. Sa paningin ng mga kapitbahay, maayos ang pamilya nila. Masipag ang mag-asawa, mabait ang anak, at unti-unting umaangat ang negosyo. Pero gaya ng madalas mangyari sa maraming tahanan, ang katahimikan ay hindi ibig sabihing walang bantang paparating. Unti-unti naging mas madalas ang pagdalaw ni Donata Alvaran, ang biyenana ni Sela. Nung una, pinalalampas lang iyon ni Sela. Inisip niya na baka normal lang na gustong makita ng matanda ang apo nito. Kapag dumarating si Donata, magdadala ito ng kaunting prutas o tinapay, saka mauupo sa sala at titingin sa paligid na parang sinusukat ang bawat gamit sa bahay. "Mukhang gumaganda ang buhay niyo Minsang sabi ni Donata habang dahan-dahang hinihigop ang kape. Ngumiti si Sela. "Pinag-iipunan po talaga namin ni Tirso ang lahat, inay." "Abay dapat lang, si Tirso pa naman ang anak kong pinakamasipag." Maganda sa pandinig ang mga salitang iyon, pero may tono si Donata na hindi mabasa ni Sela noon. Parang hindi purong papuri, kundi may kasamang pagsusuri. Kapag wala si Tirso, nag-iiba rin ang tabas ng dila ng matanda. "Sela," minsan niyang sabi habang pinapanood ang manugang na maglaba sa likod bahay. "Huwag mong masyadong sanayin ang sarili mo sa ginhawa, ang pera na uubos, ang bahay pwedeng maagaw." Napahinto si Sela. "Bakit niya naman po nasabi yan, inay?
Kasi sa buhay, hindi mo hawak ang lahat, lalo na kung hindi mo naman dugo ang pinagmulan ng isang bagay. Hindi na lang sumagot si Isela. Ayaw niyang palakihin ang isang komentong maaaring biro lang, pero may kung anong kumirot sa dibdib niya. Mas naging malinaw ang tunay na ugali ni Donata nang magsimulang dumalas ang paglapit ng mga kapatid ni Tirso sa kanila. Si Ravino Alvaran, ang nakatatandang kapatid, ay yung tipong laging may bagong plano pero walang natatapos. Ngayon ay magbibenta ng motor parts, bukas ay magtatayo ng online business, kinabukasan ay may siguradong racket na naman. Madalas siyang malhiram ng pera kay Tirso sa pangakong ibabalik agad, pero bihirang tuparin iyon. Pre, saglit lang naman, madalas niyang sabihin habang nakasandal sa bodega ng hardware. May aayusin lang akong deal. Pag pumatok, babayaran kita agad. At dahil likas na maawain si Tirso, palagi siyang pumapayag. Si Jorena Alvaran naman ay mas bata kay Ravino pero halos kasing bigat sa ulo. May asawa itong si Pablito pero lagi silang nag-aaway. Minsan isang linggo siyang mawawala sa bahay at didiretso kina Tirso para magsumbong. "Kuya, saan ba ako pupunta?" Iyak-iyak nitong sabi minsang dumating na may dalang 2 maleta at hawak ang mga anak na sina Mikoen at Saldi. "Ayoko na kay Pablito, wala na siyang silbi." At dahil ayaw ni Tirso na mapahamak ang kapatid, muli na namang bumubukas ang pintuan ng bahay nila. Hindi marumot si Isela, sa totoo lang napakahaba ng pasensya niya. Kahit minsan ay hindi niya ipinakita sa harap ng mga bisita kung gaano siya nahihirapan. Siya ang nagluluto para sa lahat, siya ang nag-aayos ng hinihigaan, siya ang nagtitimpla ng gatas ng mga bata. Siya rin ang nagpapalubag-loob kay Marex kapag hindi makatulog dahil maingay ang bahay. "Ma, bakit po ba dito lagi sila Tita Jorena?" Tanong minsan ni Marex na nooy grade school pa lang. "May pinagdadaanan lang sila anak. Minsan, tayo muna ang nagbibigay ng pahinga." "Pero bakit parang tayo po ang naiistorbo?" Hindi agad nakasagot si Isela. Sa murang isip ng anak, malinaw na ang bagay na pilit niyang pinalalabo sa sarili niya. Napansin din ito ng kanilang kapitbahay na si Aling Belen Sarmiento. Isang hapon, nadatnan niya si Isela sa gitna nakatulala habang pinapanood ang mga batang pamangkin na nagkakalat sa harap ng hardin. "Napapadalas yata ang mga bisita ninyo," sabi ni Aling Belen. Mahinang ngumiti si Isela. "Pamilya naman po kasi ni Tirso." "Oo, pero may pamilya ay marunong makiramdam at may pamilya ring marunong manggamit." Hindi na nagsalita si Isela. Sa totoo lang, ilang buwan na niyang nararamdaman na may nagbabago sa ihip ng hangin sa sarili niyang bahay. Unti-unti ang simpleng pakikituloy ay naging pakikialam. Si Jorena, na dati nakikitulog lang, ay nagsimulang mag-utos sa kusina. Si Yeda, na ang asawa ni Ravino na kalaunan ay sumunod din sa bahay matapos silang mapaalis sa inuupahan, ay nagkaroon ng ugaling magreklamo sa pagkain, sa hugis ng sala, sa ingay ni Marex kapag nag-aaral, at maging sa paraan ng paglilinis ni Isela. "Ganito ba talaga kayong magluto ng sinigang? Parang kulang sa lasa." Napatingin si Marex sa ina niya. Kita sa mukha nitong nasaktan si Isela, pero gaya ng dati, ngumiti lang ito. "Pwede naman kitang turuan kung gusto mo." "Ay, wag na. Baka mapagod ka pa." May mga salitang matalim kahit nakabalot sa plastik na kabaitan at iyon ang specialty ni Yeda. Mas lumala pa nang si Donata ay halos araw-araw na ring nasa bahay. Hindi na lamang siya bisita, para na siyang tagasuri ng bawat galaw ni Isela. Bakit ganito ang ayos ng sala? Bakit si Marex parang hindi masyadong marunong sa gawaing bahay? Bakit hindi mo papalitan ng kortina? Bakit ganun lang ang baon ni Tirso? May sagot si Isela sa lahat ng iyon, pero madalas ay sinasarili na lang niya. Ayaw niyang si Tirso pa ang maipit sa gitna. Ngunit napansin na rin iyon ni Tirso. Isang gabi, matapos umuwi mula sa hardware branch na balak sana nilang palawakin, nadatnan niyang tahimik si Isela habang naguhugas ng pinggan. Tulog na si Marex. Sa sala, naroon si Donata at nanonood ng telebisyon na parang siyang may-ari ng bahay. "Yesel?" Mahinang tawag ni Tirso nang makapasok siya sa kusina. "Ayos ka lang ba?" Ngumiti si Yesela pero halatang pilit. "Oo."
Hindi ka marunong magsinungaling sa akin. Tumigil siya sa paghuhugas. Napapagod lang ako. Dahil kina Kuya at Jorena? At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwang pagtitimpi, napabuntong hininga si Gisela ng malalim. Tirso, hindi ako napapagod sa pagtulong. Napapagod ako sa pakiramdam na unti-unti akong nawawala sa sarili kong bahay. Natahimik si Tirso. Alam kong pamilya mo sila, pagpapatuloy ni Gisela. Pero minsan, pakiramdam ko, ako na lang ang laging umaatras. Ako ang nag-a-adjust. Ako ang tumatahimik. Ako ang nagpapasensya. Lumapit si Tirso at hinawakan ng kanyang balikat. Pagpasensyahan mo muna sila. Aayusin ko rin ito. Ilang beses mo nang sinabi yan? Mahinang sagot. Masakit iyon para kay Tirso dahil alam niyang totoo. Mabuti ang asawa niya pero may isang bagay itong hindi magawa-gawa. Ang tumanggi sa sariling pamilya, lalo na sa ina. At alam ni Donata ang kahinaang iyon. Dumating ang mas mabigat na dagok 1 taon matapos iyon. Sunod-sunod ang stress ni Tirso sa negosyo. May supplier na umatras, may kliyenteng nagbayad ng huli, at nadagdagan pa ang gasto sa bahay dahil halos doble na ang dami ng nakatira roon. Pilit pa ring inaayos ni Gisela ang lahat. Budget, pagkain, tuition ni Marex, kahit ang maintenance medicine ni Donata ay siya rin ang madalas bumibili kapag hindi nagbibigay sina Ravino at Jorena. Minsan, pinagsabihan siya ni Liora Valles na patuloy pa rin niyang kaibigan. Yesel, nauubos ka na, sabi ni Liora habang magkasama silang umiinom ng kape sa maliit na bakery. Nakikita ko sa mata mo, hindi na ito pagtulong, pang-aabuso na ito. Umiling si Gisela. Ayokong maging dahilan ng gulo nilang magkakapamilya. Pero handa silang ikaw ang gawing dahilan ng gulo kapag gusto nila. Hindi iyon sinagot ni Gisela pero dumikit sa isip niya. At parang mas lalo pang pinatunayan ng tadhana ang babala ni Liora. Isang hapon, habang nasa hardware si Tirso, bigla itong inatake sa dibdib. Ayon kay Jovin, ang katiwala sa bodega, namumutla raw ito habang kausap ang supplier at muntik pang matumba. Dinala siya agad sa ospital ni na Benhur at Jovin, pero nang dumating si Gisela roon kasama si Marex, wala nang malay si Tirso. Sa ICU corridor, kumakapit lang si Gisela sa rehas ng upuan habang umiiyak si Marex sa kanyang kandungan. Ma, gagaling si Papa, di ba? Nanginginig na tanong ng bata. Pinisil ni Gisela ang kamay ng anak kahit siya mismo ay halos madurog sa takot. Oo anak. Pero hindi lahat ng dasal ay nasasagot sa paraang gusto natin. Kinabukasan, binawian ng buhay si Tirso. Parang gumuho ang buong bahay nung araw na iyon. Ang haliging tahimik na bumuo ng pangarap nila ni Gisela ay biglang nawala. Sa burol, dagsa ang tao, mga kaibigan, suppliers, kapitbahay, dating customer, at mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita pero ngayoy punong-puno ng opinyon at payo. Nasa isang sulok lang si Gisela, nakatitig sa kabaong habang hawak-hawak ni Marex ang kanyang palad. Naroon sina Liora, Ninang Vesta, Aling Belen at Mang Elpidio na tahimik na umaali sa kanya. Ngunit sa kabilang sulok, pansin ni Liora ang ibang grupo, sina Donata, Ravino, Jorena, Yeda at isang babaeng noon lang niya nakita, si Maud Villaseran, pinsang abogada ni Donata na kilala raw sa pagiging madiskarte. Hindi man marinig ni Gisela ang usapan, kitang-kita ni Liora ang mga tingin, ang mga bulong-bulong, at ang madalas na pagsulyap nila sa direksyon ng bahay. Pagkatapos ng libing, hindi pa man natutuyo ang luha ni Gisela, nagsimula na ang kakaibang pagkilos ng pamilya Alvaran. May mga papel na hinahanap si Donata, may mga drawer na binubuksan si Jorena, si Ravino naman ay ilang beses nang nagsasabing kailangan daw ayusin ng mana. At linawin kung kanino talaga dapat mapunta ang mga ari-arian. Habang si Gisela ay nagluluksa pa, may mga matang nakatutok na sa bahay na minsan nilang pinangarap ni Tirso. At sa loob-loob niya, kahit hindi pa buo ang hinala, naramdaman niyang may paparating na unos. Isang unos na hindi na basta simpleng pakikituloy, hindi na simpleng panghihimasok, kundi isang lantaran ng tangkang agawin sa kanya ang tahanang siya mismo ang tumulong bumuo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung anong oras ka nanonood at kung saang lugar ka nakikinig ngayon.
Nakakatuwang isipin na sa kabila ng magkakaibang lungsod at oras, iisa ang damdaming sumasabay sa bawat tagpo ng kwentong ito. Ngayon, dumako na tayo sa gabing unti-unting nabasag ang kayabangan ng mga taong umapak sa dignidad ni Isela. Habang si Isela ay nagluluksa pa, may mga matang nakatutok na sa bahay na minsan nilang pinangarap ni Tirso. At sa loob-loob niya, kahit hindi pa buo ang hinala, naramdaman niyang may paparating na unos. Isang unos na hindi na basta simpleng pakikituloy, hindi na simpleng panghihimasok, kundi isang lantaran ng tangkang agawin sa kanyang tahanang siya mismo ang tumulong bumuo. Sa una, pinilit niyang wag agad masamain ang kilos ni Donata, Ravino, Jorena at Mod. Ayaw niyang isipin na kahit hindi pa nagtatagal mula ng mailibing si Tirso, ay kaya na agad siyang pagplanuhan ng sarili nitong pamilya. Ngulit habang lumilipas ang mga linggo, lalong luminaw ang gusto nilang mangyari. Madalas nang makitang nagbubulungan sina Donata at Mod sa sala. Hawak ang ilang lumang folder na kinuha nila mula sa cabinet ni Tirso. Si Ravino namay parang may sariling karapatan ng mag-utos sa hardware. Kinakausap ang mga tauhan, sinisilip ang mga delivery records, at kung minsan ay umuuwi na may dalang mga kahon ng materyales nang hindi man lang nagpapaalam kay Isela. Isang umaga, nadatnan pa ni Jovin si Ravino sa bodega. "Sir Ravino, may resibo po ba ito?" Maingat na tanong ni Jovin habang pinapanood ang lalaki na ipinasok sa sasakyan ang ilang lata ng pintura at box ng tornilyo. Napairap si Ravino. "Aba, ako ang kapatid ni Tirso. Kailangan pa ba kitang paliwanagan?" "Hindi po sa ganun, sir. Pero bilin po kasi ni Ma'am Isela na lahat ng lalabas ay dapat may record." Lumapit si Ravino at matalimang tingin na ibinagsak kay Jovin. "Huwag mo akong turuan sa negosyo ng kapatid ko. Bago pa dumating yung amo mo, pamilya na namin to." Nakarating kay Isela ang pangyayaring iyon, ngunit hindi pa rin siya agad kumilos. Kausap pa niya noon ang bangungot ng pagkawala ni Tirso gabi-gabi. Sa tuwing natutulog si Marex, saka lamang siya nakakaiyak ng tahimik. Hindi pa siya handang makipagdigma habang sariwa pa ang sugat ng pagdadalamhati. Ngunit gaya ng sabi ni Liora, may mga taong kapag pinatahimik mo ng matagal, aakalain nilang takot ka. At isang hapon, tuluyan ngang inakalang mahina si Isela. Nasa kusina siya noon, naghahanda ng hapunan para kay Marex nang marinig niyang nagsisigawan sa sala sina Jorena at Yeda dahil sa kwarto sa itaas. Gusto ni Jorena na sa anak niyang si Mikoen mapunta ang isang dating silid gawa ni Marex. Gusto naman ni Yeda na sa bunso nilang lalaki iyon dahil mas malaki raw ang pangangailangan nila. "Anong gusto mong mangyari?" taray na sabi ni Jorena. "Kami pa ang mag-a-adjust gayong mas matagal na kaming nandito?" "Mas marami kaming anak," sagot ni Yeda. "At saka hindi naman kami bisita rito, pamilya kami." Napalabas si Isela mula sa kusina. "Ano bang problema?" Lumingon si Jorena at tinaasan siya ng kilay. "Ate, inaayos lang namin ang tutulugan ng mga bata." "Anong inaayos?" Mahinom ngunit mabigat ang boses ni Isela. "Bakit may gagalawin sa kwarto ng anak ko nang hindi man lang ako kinakausap?" Napasinghal si Yeda. "Di ba mas praktikal kung maayos ang gamit ng bahay?" Ngunit bago pa nakasagot si Isela, dumating si Donata mula sa labas at agad pumigti, hindi para awatin ang gulo, kundi lalo itong pag-aliwan. "Bakit ba kayo nagtatalo?" Maanghang niyang tanong. "Bahagi naman ng pamilyang ito ang mga apo ko. Natural lang na may maayos silang tutulugan." "Ma," maingat na sabi ni Isela, "walang problema sa pagtulong, pero sana may paalam. Bahay pa rin po ito ni Tirso at ako." Bahagyang tumigas ang mukha ni Donata. "Bahay ni Tirso. Huwag mong kalimutan yan." Parang may kung anong malamig na bagay na dumausdos sa dibdib ni Isela. Hindi na iyon simpleng pasaring. Isa na iyong paalala na sa paningin ng biyenan niya, hindi siya kailanman naging tunay na may bahay ng tahanang iyon. Mula noon, mas naging lantaran ng pangaangkin nila. Ang dating silid bisita ay ginawang permanenteng tulugan ni Donata. Ang isa pang kwarto ay inangkin ni Ravino at Yeda kapag dumadalaw sila, hanggang sa halos doon na talaga nanirahan.
Maging ang aparador sa hallway ay nilagyan ni Jorena ng mga damit ng mga anak niya. Pati ang kusina na minsang itinuturing na munting kaharian ni Yesela ay tila unti-unti nang nawawala sa kontrol niya. At pinakamasakit sa lahat, napapansin na ito ni Marex. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ang mag-ina sa kusina dahil okupado ng iba ang mesa sa dining area, nagsalita ang dalagita. Ma, bakit anak? Bakit pakiramdam ko tayo ang nakikitira dito? Napahinto si Yesela sa pagsubok. Ilang segundo siyang hindi makasagot. Anak? Totoo naman po, di ba? Nanginginig pero pinipigil ni Marex ang luha. Yung kwarto ko, pinapakialaman nila. Yung gamit ni Papa, binubuksag nila. Kahit dito sa kusina, parang kailangan nating magpaalam. Tumabi si Yesela sa anak at hinaplos ang buhok nito. Pasensya ka na. Bakit po kayo ang humihingi ng pasensya? Doon tuluyang napayuko si Yesela dahil tama si Marex. Wala siyang kasalanan. Wala silang kasalanan. Pero silang mag-ina ang pilit na umiiwas, nagtitimpi at lumulunok ng sakit sa sarili nilang tahanan. Kinabukasan, pumunta si Liora sa bahay matapos mapansin sa boses ni Yesela sa telepono na may mabigat na nangyari. Pagkapasok pa lang niya sa sala, nakita na niya ang pagbabago. Nanduan ang mga gamit ni Jorena, ang sapatos ng mga bata, ang bag ni Yeda sa sofa, at si Donata na tila reyna habang nakapamiwang at may inuutusan sa telepono. Yesel, bulong ni Liora nang makapasok sila sa kusina. Ano na to? Umupo si Yesela at napahawak sa noo. Hindi ko na alam. Kinausap mo na ba si Mod? Napailing siya. Ayoko sana, pero parang may binubuo silang plano. May kutob akong hindi lang ito simpleng pakikitira, matalim na sabi ni Liora. May inaantay lang silang tiyempo. At hindi nagtagal, dumating ang tiyempong iyon. Isang hapon, nagpatawag ng pag-uusap si Donata sa hapagkainan. Nandoon sina Ravino, Yeda, Jorena, Mod, at maging si Seven, anak ni Ravino, na tahimik lang ngunit halatang naiilang. Si Marex ay nasa itaas noon at nag-aaral, habang si Yesela ay kakagaling lang sa hardware matapos ayusin ang ilang papeles sa supplier. Umupo ka, sabi ni Donata sa malamig na boses. Hindi agad umupo si Yesela. Bakit po? May inilapag na folder si Mod sa lamesa. Mas mabuting malinawan na ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Klaruhin ang alin. Humugot ng malalim na hininga si Donata at nagsalita na parang siya ang biktima. Yesela, alam mo namang mahirap ang sitwasyon ng mga kapatid ni Tirso at dahil pamilya tayo, natural lang na dito muna sila. Dito muna? Ulit ni Yesela. Matagal na silang nandito. Ano ngayon? Sabat ni Ravino, hindi ba pwedeng tumulong sa pamilya? Tumutulong ako, pero may limitasyon ng pagtulong. Napairap si Jorena. Ayan na naman tayo sa limitasyon, pamilya nga tayo. Doon na nagsalita si Mod, ang pinsang abogada, sa boses na puno ng pagpapanggap na profesional. Ang punto rito, Yesela, mas praktikal kung ang bahay ay maayos na maipapagamit sa mga legal na anak ni Donata. Masikip na sa setup ngayon. Isa ka lang naman dito kasama si Marex, samantalang mas marami ang anak ni Ravino at Jorena. Napatitig si Yesela. Ano ang ibig mong sabihin? Sandaling natahimik ang lahat, pero si Donata ang tuluyang bumasag sa katahimikan. Ang ibig naming sabihin, malamig na sabi nito, Yesela, doon na lang muna kayo sa garahe ng anak mo. Maluwag naman doon kung aayusin, para ang mga kwarto sa loob ay mapunta sa mga anak ko at sa mga apo ko. Parang tumigil ang mundo sa paligid ni Yesela. Hindi siya agad nakagalaw, hindi agad nakasalita. Narinig niya ang mahinang tikatik ng oras sa dingding, ang lagaslas ng gripo sa kusina, at maging ang bahagyang yapap ni Marek sa hagdanan. Malamang ay narinig nito ang usapan. Ma, halos pabulong na sabi niya, nakatingin kay Donata. Pinalalabas niya ba akong lumipat sa garahe? Mamaya ka na magdrama, singit ni Yeda. Praktikal lang kami. Praktikal? Ulit ni Isela, at ngayon ay nanginginig na ang tinig niya. Hindi ka naman pinapaalis talaga, sabi ni Jorena na parang mabait. Lilipat ka lang ng pwesto. Sa garahe, dugtong ni Ravino.
Hindi ka naman nabisita para mag-inarte. Sa itaas ng hagdan, naroon si Marex, maputlang maputla at umiiyak na pala ng tahimik. Maging si Seven ay napayukok, tila nahihiya sa naririnig. Sa ilang segundong iyon, maraming bagay ang pwedeng gawin ni Isela. Pwede siyang sumigaw. Pwede niyang sabunutan si Jorena. Pwede niyang pagbagsakan ng folder si Maud. Pwede niyang ipamukha kay Donata ang lahat ng naitulong niya sa pamilyang ito. Pero wala siyang ginawa sa mga iyon. Sa halip, ngumiti siya. Hindi iyon ngiting ng saya. Hindi iyon ngiting ng pagsang-ayon. Iyon ang ngiting kayang ibigay lamang ng isang taong biglang tumigil sa pagiging tanga. Isang taong sa mismong sandaling iyon ay may naalalang napakahalagang bagay. Ilang linggo bago pa mangyari ang pulong na iyon, habang nag-aayos siya ng mga lumang dokumento ni Tirso sa kabinete sa bodega, may nakita siyang brown envelope na nakasingit sa lumang ledger. Noong una ay akala niya resibo lang, ngunit nang buksan niya, tumambad ang ilang papeles. Xerox copy ng titulo ng lote, ilang bank records, at isang sulat kamay ni Tirso na may pirma sa ibaba. Nalito si Isela noon, kaya tumawag siya sa retiradong bookkeeper nilang si Severo Lanting na matagal nang tumutulong kay Tirso sa legal na pag-aayos ng ilang transaksyon sa negosyo. Sa tulong ni Severo, natuklasan niyang ang lote at bahay ay malinaw na nakapangalan sa kanya, kay Isela Maravilla Albaran, dahil malaking bahagi ng unang bayad at sunod-sunod na hulog ay mula sa personal niyang ipon at sa mana niya kay Maringsela. May kasulatan din si Tirso na nagsasaad na para maiwasan ng gulo, sa pangalan ni Isela ipaparehistro ang bahay dahil siyang mas maingat humawak ng mga papeles at siya rin ang tunay na katuwang sa pagbabayad. Hindi iyon alam ng pamilya Albaran. At hindi rin nila alam na bago pa man sila magpakapal ng mukha ng ganito, kinuhanan na ni Isela ng kopya ang lahat ng dokumento at ipinadala kay Severo para mapasuri. Kaya ngayong nasa harap niya ang mga taong gustong ilipat siya sa garahe, hindi na lamang sugatang byuda ang naroon. Isa na siyang babaeng may hawak na katotohanan. Ngumiti siya, saka tumingin kay Marek sa hagdan. Nakita niya roon ang takot ng anak. Pero nakita rin niya ang tanong, "Ma, papayag ka ba?" At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, tumindig si Isela, hindi bilang manugang na nagtitiis, kundi bilang may bahay ng tahanang sinusubukang adawin. "Sige," mahinahon niyang sabi. "Napatigil ang lahat." "Ano?" tanong ni Ravino. Sabi ko, "Sige." Inayos ni Isela ang bag sa kanyang braso at ngumiti muli. "Kung doon muna ang gusto niyo para sa amin, lilipat muna kami ni Marek sa garahe." Napangisi si Jorena. Napabuntong hininga si Yeda na tila nagtagumpay. Si Donata namay umayos ng upo, waring nanalo sa isang labang matagal niyang pinagplanuhan. Pero ang hindi nila napansin, bahagyang nag-iba ang mga mata ni Isela. Nawala roon ang pagsusumamo. Nawala ang pag-aalangan. Ang natira ay katahimikan ng taong tapos nang maliitin ang sarili. Pag-akyat niya sa itaas para kunin ang ilang gamit nila ni Marex, agad nagsalita ang anak niya sa pagitan ng pag-iyak. "Ma, bakit po kayo pumayag?" Hinawakan ni Isela ang mukha ni Marex. "Kasi minsan, anak, mas malakas ang bagsak ng mga taong pinapaniwala mong nanalo sila." "Ano ibig sabihin yon?" "Tandaan mo ito," sabi niya, pinapahid ang luha ng anak. "Hindi tayo talo. Hindi lang natin ibinibigay agad ang laban." Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa loob ng bahay sa pag-aayos ng mga kwarto na parang nakapagmana na sila, tahimik namang dinala ni Gisela ang ilang gamit sa garahe. Tumulong si Marex, walang reklamo, walang sigaw, walang eksena. At habang nakatingin mula sa bintana si Donata na parang tuwang-tuwa sa kanyang nasimulan, si Gisela na may palihim na nagpadala ng mensahe kay Severo Lanting. "Dumating ka mamayang 10:00, isama mo si Attorney Calix. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito.
Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito napapanood o napapakinggan. Iba talaga ang dating ng isang kwento kapag alam mong may mga kasabay kang humihinga, nasasaktan at umaasang may hustisyang darating sa dulo. Ngayon, itutuloy natin ang gabing inakala ng lahat na katapusan na ni Gisela, pero iyon pala ang simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay niya. Nang gabing iyon, habang nakatingin mula sa bintana si Donata na parang tuwang-tuwa sa kanyang nasimulan, si Gisela na may palihim na nagpadala ng mensahe kay Severo Lanting. Dumating ka mamayang 10:00, isama mo si Attorney Calix. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Hindi na natulog ng maayos si Marek sa garahe. Kahit inayos ni Gisela ang lumang folding bed, nilagyan ng malinis na kumot at pinwesto ang maliit na electric fan sa tabi nito, ramdam na ramdam ng dalagita ang bigat ng paglapastangan sa kanila. Sa kabilang bahagi ng dingding, naririnig pa nila ang mga yabag at tawanan ng mga nasa loob ng bahay. Parang may tahimik na pagdiriwang. Mahina ngunit gigil na sabi ni Marex habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko sila mapapatawad. Tahimik na isinara ni Gisela ang maliit na kabinete sa garahe. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo agad. Pinalayas nila tayo sa sarili nating bahay. Nanginginig ang boses ni Marex. Tapos parang wala lang sa kanila. Lumapit si Gisela at umupo sa tabi ng anak. Masakit, oo, pero wag mong hahayaang ang sakit na yan ang magdikta ng mga susunod mong gagawin. Hindi tayo gagaya sa kanila. Bakit po tayo tahimik? Hindi sumagot agad si Gisela. Saglit siyang tumingala, sa kamaraang hinawakan ang mga kamay ng anak. Kasi minsan, anak, ang tunay na malakas hindi yung pinakamaingay. Ang tunay na malakas ay yung marunong pumili ng tamang oras. Eksaktong 10:30 nang may humintong sasakyan sa labas ng gate. Mula sa maliit na siwang ng garahe, nakita ni Marex ang pagbaba ni na Severo Lanting at Attorney Calix Verdan, kasama ang barangay kagawad na si Erlan Mijares at isa pang lalaking nakasuot ng dark blue polo, si Inspector Hamil, na dating ang nakakakilala kay Tirso dahil sa ilang permit sa negosyo. May dala ring folder si Severo, samantalang si Attorney Calix ay may leather case na punong-puno ng dokumento. Dumating na sila, mahinang sabi ni Gisela. Pagkapasok nila sa bakuran, agad na bumukas ang pinto ng bahay. Si Donata ang unang lumabas, halatang inis na inis. Anong ibig sabihin nito? Bakit may barangay at may pulis sa oras na ito? Sumunod sa likod niya sina Ravino, Yeda, Jorena at Mod. Si Mod kahit halatang nabigla ay pilit pang inaayos ang mukha na parang siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Doon lumabas si Gisela mula sa garahe. Payak ang suot, ngunit tuwid ang likod. Hawak niya ang kamay ni Marex. Walang luha sa mga mata niya. Naubos na yata lahat iyon sa mga nakaraang buwan. Tinawag ko sila. Tinawag mo? Para saan? Humakbang si Attorney Calix. Para linawin ang legal na katayuan ng bahay na ito at ang mga pangyayaring nagnap ngayong gabi. Napakunot ang noon ni Mod. Ako ang abogado ng pamilya, hindi na kailangan ng eksenang ito. Doon unang nagsalita si Severo, sa boses na hindi malakas ngunit talim. Iyon ang akala mo, Mod. Inilapag ni Attorney Calix ang folder sa center table sa sala at isa-isang inilabas ang mga papeles, titulo ng lote, kopya ng deed of sale, bank records, insurance documents, mga resibo ng hulog, at ang pinakaimportante, ang malinaw na dokumentong nagpapatunay na ang bahay at lupang kinatitirikan nito ay legal na nakapangalan kay Gisela Maravilla Alvaran. Natahimik ang buong sala. Maging si Jorena ay hindi agad nakakurap. Si Yeda, na kamina lang ay napakaangas, ay napahawak sa braso ni Ravino. Si Donata namay, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Imposible, bulong nito. Hindi imposible, sagot ni Attorney Calix.
Nakarehistro po ito ng maayos at may kalakip pang supporting records na nagpapatunay na malaking bahagi ng initial payment at ilang susunod na hulog ay mula sa personal na ipon at mana ni Mrs. Gisela Maravilla Alvaran. Hindi pwedeng ganon, biglang singhal ni Ravino. Anak ni Mama si Tirso, bakit mapupunta sa kanya? Dahil pinili iyon ni Tirso at dahil legal iyon. Putol ni Attorney Calix. Doon nangingingig na umabante si Donata. Hindi ko alam ang mga papeles na yan. Wala pong kinalaman ng kaalaman ninyo sa bisa ng dokumento. Tugon ni Calix. Hindi pa man nakababawi ang pamilya Alvaran sa unang dagok, sumunod ang pangalawa. Inilabas ni Severo ang ilang ledger at internal records ng hardware business. Ipinakita niya kung paano may mga materyales at halagang unti-unting nawawala sa inventory at kung paanong may ilang kargamento na nailabas sa pangalan ng negosyo nang walang maayos na resibo. Base sa records, sabi ni Severo, ang pinakaulit-ulit na kumuha ng stocks ng walang pahintulot ay si Ravino Alvaran. Sinungaling! Pasigaw na sabi ni Ravino. Hindi na siya pinagsalita ni Inspector Hamil. May karapatan kang tumutol pero mabuti siguro kung titigil ka muna sa pagsigaw at hahayaan mong matapos ang paliwanag. Mula sa likod, pumasok din si Jovin, ang katiwala sa bodega, na kanina pa pala nasa labas at naghihintay na matawag. Kasama niya si Benhur Salcedo, kaibigan ni Tirso at dating supplier na nakakaalam ng kalakaran sa hardware. Sir Ravino, maingat pero diretsong sabi ni Jovin. Ilang beses ko po kayong nahuli na nagpapalabas ng stocks ng walang resibo. Hindi ako nagsalita noon dahil iniisip kong pamilya kayo ni Sir Tirso, pero nung pati sa panahon ng pagluluksa ni Ma'am ay ginagawa niyo pa rin, hindi na tama. Namula sa galit si Ravino. Ikaw nakatulong ka, sasabihin mong magnanakaw ako. Hindi ko po kailangang sabihin, sagot ni Jovin. Nasa record na. At para tuluyan ng mawalan ng lusot ang mga ito, ipinaplay ni Gisela mula sa cellphone niya ang ilang voice recording. Naroon ang boses ni Donata na nagsasabing, bahay ni Tirso ito, hindi kay Gisela. Naroon ang maanghang na komento ni Jorena na isa lang naman siya, pwede na siya sa garahe. At naroon ang tawanan ni Nayeda at Ravino matapos sabihing mas mabuti pang unti-unti nilang kunin ang mga kwarto para masanay na si Gisela sa pagiging palamunin. Parang bumigat ang hangin sa sala. Walang umimik. Maging si Maud na kanina'y napakabilis magsalita ay parang natuyuan ng laway. Kita sa mukha niya ang hiya at pagkairita na hindi siya ang pinakamay alam sa silid na iyon. Doon na bumigay ang unang isa. Si Yeda ang unang lumuhod. Hindi dahil bigla siyang natauhan, kundi dahil nakita niyang baka kakasuhan ng asawa niya at kasama ang mga anak nila sa posibleng mapapalayas sa gabing iyon. Humagulgol siya sa harap ni Gisela. Pasensya ka na, Gisela. Hindi ko ginusto ang lahat. Nadala lang ako. Hindi agad sumagot si Gisela. Sunod na napaluhod si Jorena. Hindi na matarang, hindi na pasigaw. Puno ng takot ang mukha nito. Ate, pasensya ka na. Nagkamali ako. Nadala lang ako sa galit, sa hirap. Sa hirap? Malamig na tanong ni Gisela. Noong ako ang naghahanda ng pagkain mo, ako ang nag-aalaga ng mga anak mo, ako ang umaayos ng higaan ninyo. Hirap din ako, pero hindi kita nilagay sa garahe. Napaiyak si Jorena, pero wala nang lumabas na maayos na paliwanag. Si Ravino ang pinakamatigas. Ngunit nang nabanggit ni Ate Calix ang posibilidad ng estafa o theft-related complaint dahil sa iligal na pagkuha ng materyales at pera sa negosyo, doon na rin ito natameme. Napatingin siya kay Donata, pero ang dating matapang na ina niya ay wala ring maisagot. Ilang segundo pa at si Ravino na rin ang lumuhod. Isel, pagbigyan mo na ako. Huwag mo nang ituloy ang kaso. Magbabayad ako. Unti-unti man, magbabayad ako. Naramdaman ni Marex ang paghigpit ng hawak ng ina niya sa kamay niya. Ito ang gabing sinabi ni Gisela na darating. Ang gabing pababayaan niyang isipin ng lahat na nanalo na sila, bago niya ipakita kung gaano kabigat ang pagbagsak. At sa dulo, si Donata ang huling bumagsak. Hindi ito agad lumuhod. Tumingin muna siya sa paligid, sa mga anak niyang wala nang maipagmamalaking katatagan, sa mga dokumentong sumasalungat sa lahat ng paniniwala niyang kaya pa niyang kontrolin ang sitwasyon, at sa manugang na buong akala niya ay kaya niyang yuyurakan habang buhay. Unti-unti, parang pinutol ang tuhod ni Donata ng bigat ng katotohanan. Lumuhod siya sa harap ni Gisela. Napasinghap si Marex.
Maging si Aling Belen na noon ay nasa pinto at nakikiusyoso kasama si Mang Eltidio matapos marinig ang kaguluhan, ay napahawak sa dibdib. "Gisela," garalgal ang boses ni Donata, "pasensya ka na, huwag mo kaming paalisin ngayong gabi." Tahimik si Gisela. Sa totoo lang, maraming taon ng sakit, pagod at paghamak ang pwedeng lumabas sa bibig niya sa sandaling iyon. Pwede niyang isa-isang ilista ang lahat ng ginawang mali ng mga ito. Pwede niyang gantihan ang bawat pasaring, bawat pagmamaliit, bawat pagtapak sa dignidad niya. Pero hindi iyon ang ginawa niya. Huminga siya ng malalim, saka tumingin isa-isa sa kanilang lahat. "Makinig kayong mabuti." Mahinahon ngulit matigas niyang sabi. "Hindi ko kayo sisigawan, hindi ko kayo mumurahin, hindi ko ibababa ang sarili ko para lang makabawi. Pero mula sa gabing ito, matatapos na ang pang-aabuso ninyo sa akin at sa anak ko." Napaiyak muli si Marex, hindi dahil sa takot ngayon, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, narinig niyang buo ang tinig ng ina niya. "May 3 araw kayo para umalis sa bahay na ito ng maayos," pagpapatuloy ni Gisela. "Lahat ng gamit ninyo ililigpit ninyo. Lahat ng utang at kinuha sa negosyo, isasaayos ninyo sa legal na paraan. Si Ravino, haharap ka sa accounting review ni Severo at sa usapang legal kasama si Ate Calix. Si Jorena, isasama mo ang mga anak mo at titigil ka sa pag-angkin sa mga bagay na hindi sayo. Si Yeda, hindi mo na muling dudungisan ang pangalan ko sa sarili kong bahay." Pagkatapos ay tumingin siya kay Donata. "At ikaw, inay, dahil matanda ka na at dahil naging asawa ako ng anak mo, hindi kita ilalabas ngayong gabi. Pero wala ka ng karapatang mag-utos dito. Kung gusto mong manatili pansamantala sa guest room habang naghahanap ng matutuluyan, susunod ka sa mga patakaran ko. Isang salita ng pagmamaliit sa akin o sa anak ko at ikaw mismo ang unang lalabas ng gate na to." Hindi na nakasagot si Donata. Napayuko ito at tuluyang napahagulhol. Hindi na iyon iyak ng yabang na nasaktan, kundi iyak ng taong nahuli sa sarili niyang kasamaan. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkaroon ng mabigat na katahimikan sa bahay. Ang dating maiingay na boses ay napalitan ng mga mahihinang hikbi, yapak ng mga taong wala ng lakas tumingin ng diretsyo, at kaluskus ng mga papeles na siya palang nagtatakda kung sino ang may karapatan sa tahanang iyon. Dinala ni Severo at Ate Calix ilang dokumentong kailangang pirmahan para sa barangay blotter at legal acknowledgement ng nangyaring coercion at unauthorized occupancy. Si Inspector Hamil ay nagpaalala kay Ravino na mabuti nang makipagtulungan ito kesa lumala pa ang kaso. Si Jovin at Benhur naman ay tahimik na lumapit kay Gisela matapos ang lahat. "Ma'am, kung kailangan mo ng tulong sa negosyo, nandito lang ako. Hindi mo kailangang saluhin mag-isa ang lahat." Tumanggo si Gisela. "Salamat." Si Sir Tirso, dagdag ni Jovin, "Hindi ka pababayaan noon. Kaya ngayon, kami naman po ang hindi pababayaan kayo." Doon lang muling kumirot ang dibdib ni Gisela sa alaala ng asawa. Pero sa unang pagkakataon matapos ang pagkamatay nito, hindi puro takot ang naramdaman niya. May lungkot, oo, pero may halong paninindigan na. Nang matapos ang lahat at magsiuwian na ang mga tao, bumaling sa kanya si Marex sa sala. "Ma, bakit anak? Pwede na ba tayong bumalik sa kwarto natin?" Tiningnan ni Gisela ang hagdan, ang mahabang pasilyo, ang mga pader ng bahay na minsan niyang pininturahan kasama si Tirso at ang garahe na ginamit laban sa kanya, nguhit siyang naging simula ng pagbabalik ng kanyang dangal. "Oo," marahan niyang sagot. "Pero hindi lang tayo basta babalik. Mula ngayon, aayusin natin ang buhay natin dito sa paraang hindi na nila kayang sirain." At iyon nga ang ginawa niya sa mga sumunod na araw. Umalis sina Ravino, Yeda at Jorena sa takdang panahon. Hindi na mayabang, kundi mga mukhang wasak at kinakain ng hiya. Naiwan si Donata, tahimik, mahina, at tila hindi pa rin makapaniwala na ang babaeng inakala niyang kayang yurakan ay siyang may kapangyarihang magtakda ng huling desisyon. Habang unti-unting lumuluwag ang bahay, may isang bagong bagay na namuo sa loob ni Gisela. Hindi na iyon simpleng pagtitiis, hindi na rin iyon takot. Isa na iyong malinaw na pasya, hindi siya titigil sa simpleng pagprotekta sa bahay.
Bubuuin niya ulit ang buhay nilang mag-ina. Aayusin niya ang negosyong muntik ng masira at ipapakita niyang pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya ang babaeng kayang ilagay sa garahe ng sarili niyang tahanan. Siya na ngayon ang babaeng kayang magbangon ng sarili niyang mundo at sa pagkakataong ito, mas matibay na kaysa dati. Iyon ang tahimik na pangakong binitiwan ni Isela sa sarili niya matapos ang gabing lumuhod sa harap niya ang mga taong minsang nagpilit na ilagay siya sa garahe ng sarili niyang tahanan. Ngulit alam niyang ang tunay na pagbangon ay hindi natatapos sa isang gabing nakabawi ka. Hindi sapat ang isang tagpong ikaw ang nagwagi. Ang mas mahirap ay ang susunod na mga araw, kung paano mo bubuuin muli ang buhay na winasak ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. At iyon ang ginawa ni Isela. Sa mga sumunod na linggo, isa-isang lumuwag ang bahay. Umalis sina Ravino, Yeda, Jorena at ang kanilang mga anak, dala ang mga gamit na matagal ding sumikip sa bawat kwarto, sulok at pasilyo ng tahanan. Hindi na sila nakipagtalo, hindi na rin sila nagmatigas. Ang dating maaangas at malalakas ang boses ay tila naging maingat sa bawat kilos. Ang mga kapitbahay na dating nakakarinig ng ingay sa bahay nila ay ngayoy tahimik na lamang na nakamasid habang isa-isang inilalabas ng pamilya Alvaran ang kanilang mga kahon at maleta. Minsang mapadaan si Aling Belen Sarmiento sa tapat ng gate na datnan ni Isela na nakatayo sa may hardin habang pinagmamasdan ang pag-alis ni na Jorena. Anak, mahinang sabi ni Aling Belen, hindi ko akalaing aabot sa ganito ang kapal ng mukha ng mga yan, pero hanga ako sa'yo, hindi ka bumaba sa level nila. Mahinang mingit ni Isela. Napagod na rin kasi akong magalit, Aling Belen. Mas gusto ko nang gamitin ang lakas ko sa pag-aayos ng natitira. Oo, sagot ng matanda, at yan ang mas mahirap gawin. Tama si Aling Belen. Hindi naging madali ang lahat. Kahit pa legal na malinaw ang katayuan ng bahay at kahit pa naibalik ni Isela ang respeto sa sarili niya, malalim pa rin ang iniwang lamat ng mga pangyayari. May mga gabing bigla na lang siyang nagigising at naaalala ang boses ni Donata, ang malamig na utos na doon na lang siya sa garahe. May mga umagang tumitigil siya sa may hagdan at nanunumbalik sa isip niya ang itsura ni Marex noong gabing muntik na silang tuluyang mawalan ng lugar sa sarili nilang tahanan. Ngunit sa bawat pagsiklab ng alaala, tinutulungan siya ng mga taong hindi nang iiwan. Isa na roon si Liora Valles na madalas dumaan sa bahay dala ang paborito nilang ensaymada at kape. Hindi pwedeng puro katrabaho, sabi ni Liora isang Sabado habang magkatabi silang nakaupo sa kusina. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kapag tumitigil ako, mas naiisip ko ang lahat, tapat na sabi ni Isela. Aba, natural, hindi naman madaling mabura ang sugat, pero hindi porket sugatan ka, hahayaan mo nang hindi gumaling. Natawa ng bahagya si Isela. Ikaw talaga. Alam mo namang tama ako, nakangising sagot ng kaibigan. Bukod kay Liora, malaking tulong din sina Severo Lanting, Jovin at Benhur Salcedo sa pagbangon ng negosyo. Pagkatapos ng mga nangyari, maingat na inayos ni Isela ang lahat ng records ng hardware business. Hindi na niya hahayaan pang may makalusot na pagnanakaw o panggugulang. Sa payo ni Severo, isinaalim nila sa mas mahigpit na inventory system ang bawat delivery, bawat resibo, bawat labas-pasok ng materyales. Si Juvin, na noon pa man ay loyal na kay Tirso, ay mas lalo pang naging matatag na katuwang ni Isela sa araw-araw na operasyon. Ma'am, sabi minsan ni Juvin habang magkausap sila sa bodega, alam ko pong hindi ko mapapalitan si Sir Tirso, pero pangako ko, hindi ko pababayaan ang negosyo ninyo. Tumanggo si Isela. Hindi kita tinitignan bilang kapalit niya, Jovin. Tinitignan kita bilang isa sa mga taong nanatiling totoo. Samantala, si Marex ay unti-unti ring nagbago. Ang batang dati tahimik lang kapag may kaguluhan sa bahay ay tila naging mas matapang at mas maingat mag-obserba sa tao. Pumasok siya sa kursong architecture, gaya ng dati na niyang pangarap, at madalas ay tinutulungan niya ang ina sa pagpaplano ng kaunting renovation sa bahay at sa tindahan. Ma, sabi ni Marex isang gabi habang inilalatag sa mesa ang sketch ng bagong fasad ng hardware. Gusto kong gawing mas maliwanag ang harap, parang bagong simula.
Pinagmasdan iyon ni Isela at napangiti ng totoo. Bagong simula nga. Tsaka gusto ko po, dagdag ni Marex, na ipaayos natin ang garahe. Napatingin si Isela sa anak. Garahe? Oo, hindi para sa kotse, para sa iba. Anong ibig mong sabihin? Sandaling nag-isip si Marex bago sumagot. Naaalala niyo po yung sinabi niyo noon na hindi tayo gagaya sa kanila? Ayoko pong manatiling alaala ng pang-aapi ang garahe. Gusto ko po, gawin natin siyang lugar na may magandang saysay. Matagal na napatitig si Isela sa anak. Doon niya muling naalala kung gaano kalalim ang mga gabing pinagdaanan nilang mag-ina at kung gaano rin kalaki ang kapangyarihan ng pagpili na huwag magpaalipin sa nakaraan. Sa sumunod na mga buwan, isa sa pinakamahalagang proyekto ni Isela ang pagbabago ng garahe. Hindi na iyon magiging madilim at malamig na silid na minsang itinulak sa kanila ng mga nang-api. Sa tulong ng architect designs ni Marex at ng praktikal na payo ni Mang Elpidio, ipinarenovate nila ito at ginawang maliit na training room at office extension. Doon nagsimulang idaos ni Isela ang mga libreng workshop para sa mga byuda at inang gustong magkaroon ng kaunting kabuhayan. Una niyang tinulungan sina Orlina, Tavesa at Mirin, pawang mga babaeng nakilala niya sa simbahan at sa community center ni Father Nimedio. May isa roon na iniwan ng asawa, may isa namang nabiyuda ng maaga, at may isa na matagal nang gustong magsimula ng maliit na sari-sari store pero walang kaalaman sa paghawak ng puhunan. Hindi po kami sanay sa ganito. Nahihiyang sabi ni Orlina sa unang araw ng training. Gumiti si Isela habang inaayos ang attendance sheet. Hindi rin ako sanay noon. Natuto lang ako dahil walang choice. Kaya kung natutunan ko, matututunan niyo rin. Sa bawat session, unti-unting napupuno ng ibang klase ng ingay ang garahe. Hindi na sigaw ng pag-aagawan sa kwarto, kundi tawanan, tanungan, at mga boses ng kababaihang muling natutong mangarap. Ang dating lugar ng kahiyaan ay naging lugar ng pag-asa, at sa tuwing pinagmamasdan iyon ni Isela, para niyang nararamdaman na kahit paano, may natubos siyang bahagi ng sarili niyang nasaktan noon. Ngunit habang mas lalong umaayos ang buhay ni Isela, kabaligtaran naman ang nangyari sa mga taong nagtangka sa kanyang yurakan. Si Ravino, matapos harapin ang accounting review at ang obligasyong isaayos ang mga kinuha niya sa negosyo, ay napilitang magtrabaho ng matino sa isang construction supply firm sa Karatig Bayan. Wala nang mga shortcut, wala nang raket na madali ang kita. Kapag kulang ang sahod, hindi na siya pwedeng basta humingi sa iba. Si Yeda na may natutong magbenta online ng mga murang gamit pambahay at ukay-ukay para matustusan ng mga anak nila. Hindi marangya ang buhay nila, ngunit sa unang pagkakataon, natuto silang mabuhay ng hindi umaasa sa bahay na hindi naman kanila. Si Jorena naman ay tuluyang hiniwalayan ni Pablito matapos ang sunod-sunod na pagtatalo at ang pagmamalaki nito noon na may mauuwian naman siyang bahay kapag umalis siya. Nang mawala ang ilusyon na may masasandalan pa siyang ibang tahanan, sa kanya naranasan ang duong bigat ng pagiging pabaya sa sariling buhay. Umarkila siya ng maliit na apartment at natutong mamalengke, mag-budget at maghanap ng raket na hindi nakaasa sa awa ng ibang tao. Hindi man agad naging mabuti ang lahat, pero unti-unti siyang nauntog sa realidad. At si Donata, ang biyena ni Isela, ang pinakamaraming katahimikang kinailangang lunukin. Matapos ang gabing lumuhod siya sa harap ng manugang niya, hindi na siya muling naging dating Donata. Nananatili pa rin siyang pansamantalang nakatira sa isang maliit na guest room sa ibabang palatag gaya ng sinabi ni Isela, ngunit wala na roon ang dating pagmamalaki. Tahimik siya sa hapag. Tahimik siya sa umaga. Tahimik siya kapag dumarating ang mga kapitbahay. Kapag minsan ay naaabutan siya ni Isela na nakatitig sa dating garahe, tila may gusto itong sabihin pero hindi masimulan. Hanggang sa dumating ang araw na bumigay ang katawan ni Donata. Isang maulang gabi, habang nag-aayos si Marex ng crafting materials sa sala at si Isela ay nasa kusina, biglang narinig nila ang malakas na pagbagsak mula sa silid bisita. Nang tumakbo sila papunta roon, nadatnan nilang nakahandusay si Donata sa sahig, namumutla at hirap huminga. "Ma!
Sigaw ni Marex. Agad lumuhod si Yesela sa tabi ng biyenan. Inay, naririnig niyo ba ako? Bahagyang dumilat si Donata pero hindi makapagsalita ng maayos. Naninginig ang kamay nito habang hawak ang dibdib. Marex, tawagan mo si Samiel. Sabihin mong emergency at papuntahin ang sasakyan. Mabilis na utos ni Yesela. Sa tulong ni Samiel Dacre, na noon ay naging accountant at malapit ng kaibigan ng pamilya, naitakbo nila si Donata sa ospital. Doon nalaman na tumaas ng husto ang blood pressure nito at may problema na rin sa puso. Ilang oras sa emergency room na tila napakahaba bago tuluyang naging stable ang kalagayan ng matanda. Habang nakaupo si Yesela sa labas ng emergency room, lumapit si Samiel at inabutan siya ng tubig. Hindi obligasyon ng lahat ng ito, sabi ni Samiel. Tinitigan ni Yesela ang pinto ng emergency room. Alam ko, pero nandito ka pa rin. Hindi dahil deserve niya, mahina niyang sagot, kundi dahil ayokong maging tulad ng iniisip nilang kaya kong maging. Makalipas ang 3 araw, nakalabas na si Donata sa ospital. Mas mahina na ito, mas mabagal maglakad, at mas malinaw sa mukha nito ang katotohanang wala na siyang hawak na kapangyarihan. Isang hapon, habang tahimik ang bahay at nasa school project si Marex, humiling si Donata na makausap ng sarilinan si Yesela. Hindi sa sala, hindi sa kusina, kundi sa dating garahe. Doon sila naupo, sa lugar na minsang ipinilit ni Donata na maging tahanan ng manugang niyang gusto niyang ipagtabuyan at ngayon ay isa ng mailuwasang training room na may mesa, ilaw at malinis na estante ng mga gamit pangkabuhayan. Matanal bago nagsalita si Donata. Hindi ko akalaing magagamit pa sa mabuti ang lugar na to. Garalgal nitong sabi. Tahimik lang si Yesela. Huminga ng malalim si Donata. Galit ako sa'yo noon. Alam ko po, hindi dahil may ginawa kang masama sa akin, kundi dahil ikaw ang pinili ni Tirso na paniwalaan sa mga bagay na hindi niya ipinagkatiwala sa akin. Napatingin si Yesela sa matanda. Noon pa man, pagpapatuloy ni Donata, selosa na ako sa mga taong minamahal ng buo ng mga anak ko, lalo na kapag hindi ko kayang kontrolin. Nung nakita kong unti-unting umaayos ang buhay ninyo dahil sa pagsisikap ninyong mag-asawa, sa halip na matuwa ako, nainggit ako. Tapos, yung mga anak kong sina Ravino at Jorena, imbes na ituwid ko, hinayaan kong umasa ng umasa sa iba. Tinuruan ko rin silang maniwalang may karapatan sila sa mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Tahimik pa ring nakinig si Yesela. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi rin niya alam kung sapat ba ang ganong pag-aamin para burahin ang mga sugat na iniwan ng matanda. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi depensa o paninisi ang narinig niya mula kay Donata, kundi hubad na pag-aamin ng pagkakamali. Patawarin mo ako, naninginig na sabi ng matanda. Hindi ko na mababawi ang lahat, pero gusto kong marinig mo mismo sa akin na mali ako. Sobra akong nagkamali sa'yo. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa wakas, nagsalita si Yesela. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo. Tapat niyang sabi. Hindi ko rin kayang magkunwaring parang walang nangyari. Pero, pagod na rin akong dalhin ng bigat ng galit. Kaya, pinipili kong patawarin kayo. Hindi dahil okay ang ginawa niyo, kundi dahil gusto ko nang magkaroon ng tahimik na puso. Napaluha si Donata. Totoong luha. Walang yabang, walang panlinlang. Sa mga sumunod na buwan, humina pa ang katawan ng matanda. Hindi na siya halos makalabas ng kwarto. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Yesela. Sinigurado niyang may gamot ito, may pagkain, at may maayos na higaan. Hindi na iyon pagmamahal na gaya ng sa tunay na mag-ina, ngunit isa iyong anyo ng malasakit na ibinibigay ng isang taong ayaw nang ipamana ang pait sa susunod na henerasyon. Minsan, nakasama rin si Father Nemedyo sa isang maikling pag-uusap ng pamilya. Dumating si Ravino at Jorena, kapwa mahiyain na ngayon kapag humaharap kay Yesela. Sa harap ng pari at ng buong pamilya, malinaw na sinabi ni Yesela ang isang bagay na matagal nang dapat narinig ng lahat. Ang pagpapatawad, sabi niya,
Hindi ibig sabihin na wala nang nangyari. Ibig sabihin lang, ayoko nang gawing tanikala ang pagkakamali ninyo sa buhay ko. Pero sana, huwag niyo ring ulitin ang mga pagkakamaling ito sa mga anak ninyo. Walang sumagot agad. Si Ravino ang unang yumuko. Si Jorena naman tahimik na napaluha. Ang mga anak nilang noon ay mas bata pa at hindi lubos maunawaan ng lahat, ngayoy sapat na ang edad para mapansing hindi larong pambata ang dinanas ng kanilang pamilya. Makalipas ng ilang buwan pa, pumanaw si Donata sa tahimik na paraan. Bago iyon, nag-iwan siya ng isang maikling sulat na ipinabasa kay Isela at Marex. Sa sulat, inamin niyang ang bahay na iyon ay hindi kailanman naging tahanan dahil sa apelidong Albaran, kundi dahil sa sipag, tiyaga at puso ni Isela. Humingi rin siya ng tawad kay Marex sa sakit na dinanas nito noong kabataan. Sa araw ng libing, walang sigawan, walang away sa mana, walang pilitang pag-angkin. Tahimik ang lahat. Si Ravino ay lumapit kay Isela pagkatapos ng huling dasal at inabot ang maliit na sobre. "Ano to?" tanong ni Isela. "Bahagi ng naipon ko. Hindi pa buo pero sisikapin kong maibalik lahat ng dapat kong isauli." Hindi siya hinakap ni Isela. Hindi rin siya nagpakita ng labis na damdamin, pero tumanggo siya. Sa ilang pagkakataon, sapat na ang simpleng pagkilala na may taong sa wakas ay natutong mahiya. Si Jorena na may lumapit din, hawak ang mga kamay ng mga anak. "Ate, salamat sa hindi mo tuluyang pagdudurog sa amin kahit kaya mo." Hindi sumagot si Isela agad. Tumingin lang siya sa mga bata, saka kay Jorena. "Mas mabuti nang turuan niyo silang maging mabuting tao kaysa palakihin silang umaasa sa ginhawang hindi nila pinaghirapan." Muling tumango si Jorena, umiiyak. Lumipas pa ang panahon at lalong gumanda ang direksyon ng buhay ni Isela at ni Marex. Lumawak ang hardware business at nagkaroon pa ng bagong branch sa Karatig Bayan sa tulong ni Ben-Hur, Jovin at Samiel. Ang training room sa dating garahe ay mas lalo pang sumigla at dinadayo na rin ng mga babaeng nais matutong mag-ipon, humawak ng maliit na negosyo at bumangon mula sa sariling trahedya. Sa isang simpleng seremonya ng barangay, pinarangalan si Isela bilang isa sa mga huwarang kababaihang nagtaguyod ng kabuhayan at pag-asa sa komunidad. Naroon si Leora, si Father Nemedio, si Samiel, si Jovin, si Ben-Hur, si Aling Belen, si Mang Elpidio, at syempre si Marex na halos maiyak sa tuwa habang pinapalakpakan ng ina. Pag-uwi nila mula sa seremonya, tumigil si Isela sa harap ng dating garahe. Pinagmasdan niya ang pinto nito, ang ilaw sa loob at ang mga mesa na minsan ay pinuntahan ng luha pero ngayoy pinupuntahan ng mga pangarap ng ibang babae. Lumapit si Marex sa tabi niya. "Ma," nakangiting sabi ng dalaga, "naalala niyo pa po ba yung gabing dito tayo pinatulog?" Tumango si Isela. "Masahit pa rin po ba kapag naaalala niyo?" Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Hindi na tulad noon," sabi niya. "Kapag naaalala ko iyon ngayon, hindi nahiya ang nararamdaman ko, hindi natakot. Ang nararamdaman ko na lang, pasasalamat na hindi ako bumigay." Ngumiti si Marex at sumandal sa balikat ng ina. At sa gabing iyon, habang tahimik ang bahay na minsang naging larangan ng pang-aapi, ngunit ngayoy ganap ng tahanan ng dignidad, napagtanto ni Isela ang isang bagay na matagal niyang hinahanap. Hindi niya kailangang gumanti ng marumi para manalo. Hindi niya kailangan sumigaw para marinig. Hindi niya kailangang yurakan ng iba para maitayo ang sarili niya. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang makita mong lumuhod ang mga taong nang api sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay ang makabangon ka mula sa sakit, maitayo mong muli ang buhay mo, mapunan mo ng kabuluhan ang lugar ng iyong pinakamalalim na sugat, at maipamana mo sa susunod na henerasyon, hindi ang pait ng kahapon, kundi ang dangal ng isang babaeng marunong lumaban ng may puso. At sa bahay na iyon, ang bahay na pinaghirapan niya mula sa wala, ang bahay na muntik ng maagaw sa kanya, ang bahay na naging saksi sa kanyang pagluha at pagbangon, doon tuluyang natapos ang kwento ni Isela Maravilla Alvaran.
hindi bilang biktima, hindi bilang kaawa-awang manugang, kundi bilang babaeng minsang pinalaya sa sarili niyang tahanan, ngunit siya ring babaeng natutong tumayo, magmahal sa sarili, magpatawad ng may hangganan, at sa huli, mabuhay ng buo at payapa sa mundong hindi na kailanman maaagaw ni numan.